Ang South Metro Transport Cooperative ay binubuo ng mga individual jeepney operator na nagsama-sama upang makabuo ng isang kooperatiba para makasunod sa programa ng pamahalaan, ang PUB Modernization Program ng DOTR. Yung aming mga lumang traditional jeep ay aming idinrap at pinalitan namin ng mga makabago na electric public utility vehicle. Kailangan nang i-implement yung green routes. Sana mai-push na ni LTFRB na ma-implement na. Kasi sa totoo lang, marami na rin naman ang may gusto ng gumamit ng electric vehicle, lalo na kung meron ng green routes. Ang South Metro Transport Cooperative ay nagsimula po way back 2018. 15 po yung aming electric vehicle during that time. And as of this moment, nadagdagan po kami ng 2 unit. So 17 na po yung aming tumatakbong mga electric vehicle. Araw-araw ito ay bumabiyahe sa rutang Alabang, Zapote, Las Piñas. Meron po kaming, kung tawagin po namin sila, yung mga battery man or sa shortcut, Batman. Sila po yung in charge sa pag-charge ng aming mga vehicle. So sa umaga, bago sila bumiyahe, meron pong nag-check na aming fleet supervisor namin bago po makabiyahe yung bawat unit. Makakatipid po kami sa aming konsumo dahil mga 10% yata ang pwede naming matipid sa aming consumption kung green energy ang aming gagamitin. And pangalawa, kasi ang gusto namin kasi malinis na hangin. Kaya that's why ang ginamit namin is electric vehicle. Pero kung ang pagmumulan lang din naman ng source nito ay mga fuel or coal, so parang nadidipit din yung purpose. Yung bulk talaga ng aming electric consumption is with the charging of our units. Ang average monthly consumption namin is naglalaro sa 290,000 pesos to 300,000 pesos. Siguro ang nagmo-motivate sa amin to switch to green energy option is syempre unang-una yung savings. Yung masasave namin doon, pwede na naming ibili muli ng another electric vehicle. Hinihingi pa lang nila sa akin is yung mga Meralco bills namin, na which is parang pasok naman doon sa requirements nila na maka-apply kami sa programa ng Green Energy Option Program nga. Sa pakikipag-usap namin sa building owner, may challenge kami dahil medyo may doubt pa sila. So, ganun pa man, nagkaroon kami ng face-to-face meeting with the building owner and of course with the 350. Naipaliwanag naman ni 350 yung process. So, I think with that meeting, medyo naintindihan naman na nila. Minimize the process. So, siguro kung dahil kami naman yung direct na nagbabayad with Meralco, just that the mere na meron kaming contract of lease, sana pwede na sana yung ganun na lang para mas madali.